Ang mga itinuturong sospek, kabilang ang isang pulis na kinilalang si Police Major Alan De Castro, kanyang bodyguard at driver na si Jeffrey Magpantay at dalawang hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Nang tanungin daw si De Castro sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, todo tanggi raw ito sa akusasyon. Ang nakuha po namin ay puro general denial at nasa duty siya ng time na yon. Ganoon din po ang kanyang explanation sa Batangas PNP. The first time this issue went in the open, but kami naman ay hindi naniniwala ng gano'n at patuloy ang investigation. Ayon sa investigasyon, kikitain ni Catherine ang nobyong si De Castro nang mawala ito. May pagkakataon din daw na sinasaktan ni De Castro si Catherine. Nagsumbong at umamin pa raw ang beauty queen sa asawa ng pulis. Kaya si De Castro ang itinuturo ngayong sospek. Pasado alas 10 naman ang gabi noong October 12 na kumpirmang nawawala ang kotse ng biktima na huling nakitang dumaan sa isang tulay sa barangay Manghinaw sa Batangas. Nakita pa raw ng dalawang testigo na kinuhaan na ng salaysay ang ginagawa ng mga sospek. Tinutukan pa raw sila ng baril at pinagbantaan ng mga sospek nang mahuli silang nanonood. Nakita nila yung Nissan Juke ng biktima at saka isang red CRV na kung saan isang babaeng duguan, tumutuloy yung dugo sa ulo hanggang sa katawan na binubuhat ng dalawang lalaki. Papunta doon na nilagay sa likod ng CRV. At ito namang si Jeffrey Magpantay, base sa kanilang personal accounts, ay nakita nilang nagmamando. Narecover na ng mga pulis ang pulang SUV at isinalang sa pagsusuri. Dito natagpuan na may mga hibla ng buhok at bakas ng dugo sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, inaalam ng mga pulis kung kay Camilon ang dugo at buhok sa kotse. Hawak naman ng PNP Calabarzon si De Castro. Mobile journalist Francis Orcio po.